Isang reporter na napakatapang. Walang habas na binalagbag itong putang inang kupal na ito na si Auntie Claire. Kung dati si Eden Santos lang ang bumibira sa kupal na ito, ngayon dumadami na sila. Patunay lang na marami nang umaalma sa kaputahan nitong hayop na Claire na ito na wala nang ibang ginawa kundi tirahin ng mga Duterte at pagtakpan ang lahat ng kabalbalan ng bangag na pangulong ito. Sobrang pahiya si Auntie Claire dito sa reporter na ito. Panoorin natin ang mga pangyayari nito lamang nakaraan. Thank you. Next question, Katrina Domingo, ABS. Ay, patay tayo dyan, Katrina Domingo. Introducing Katrina. Last time, ganun din ulit itong magtanong Tingnan natin ngayon. CBN. Morning, Undersecretary. The former Executive Secretary denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila'y nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the Agoy. palace. Bakit po natanggal yung Agoy, executive agoy. secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Ulitin natin Ay, grabe ka. Wala namang ganunan. Tingnan natin Kung kailangan imbestigahan, dapat Morning, Undersecretary. The former Executive Secretary denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila'y nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry. Pabayaan na po natin, Agad-agad sabi ni Katrina, ma'am, sorry. Taxpayer po kami. Hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung executive secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Agoy! Hindi ko pa masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Hindi mo masasabi, hindi mo alam? Bakit kasi, Katrina, yung tanong mo dapat Duterte lang? Bakit mo sinasali yung si Marcos Jr.? Wala, kasi hindi pa niya alam yan. Ano ka ba? Hindi ka ba na-orient? Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Kung yun pa ang nababasa ng palasyo, dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Okay, ma'am, just a follow-up question if you could not give us the exact reason for Bersamin's removal. The former executive secretary was not the first Grabe, no? Matapang to. Talagang mata sa mata. Tingnan na. reason for Bersamin's removal. The former executive secretary was not the first official who actually experienced this kind of treatment na parang they were caught by surprise with their removal. We saw the removal of Baguio City Mayor Benjamin Magalong from the ICI. Also the removal of former DPWH Secretary Bonoan from his post. How does the palace actually explain the seeming trend of unceremonious removal of high-ranking officials Unceremonious removal. in the Philippine seat of power? Tanong po natin, tinanggal po ba si Mayor Magalong? Sino po ba ang nag-resign? Meron ka kasing prior announcement bago yan. Sinabi mo, nung una, ang sabi mo, si Mayor Benjamin Magalong ay kasama sa ICI. Siya po magiging special advisor namin. A few moments later on. Ano sabi niya? Si Magalong ay hindi kasama sa ICI. Hindi man siya special advisor. Siya ay ano lang. Dahil doon, nag-resign siya. Diba? Ang huli natin pagkakasabi tungkol kay Mayor Magalong ay ipapatignan, ipapacheck, ipapa-assess sa legal team kung mayroon ba na-violate. Wala pong nagpa-resign kay Mayor Magalong. Aksyon niya po yan, voluntaryo. Kaya hindi po pwedeng isama o sabihin na may unceremoniously call. Bakit kay Lucas Bersamin? Bakit kay Torre?
Bakit kay Bunuan? Oh, ang daming mga ceremonials kay Pangandaman. Oh, they have been serving for 3 years now. for his resignation. Yung nire-raise po nitong mga opisyal na to is that nauuna lagi daw po yung yung announcement before they were actually called on or discussed. Sa makatuwid, sa madali ang salita, sinasabihan ka ni Katrina dito, ha? Ikaw kasi, inuuna mo ang bunganga mo. Announce ka ng announce kahit hindi naman. O hindi ka naman kinakausap talaga ng Pangulo kasi pag tinanong ka, hindi pa natin alam? Alamin pa natin. In other words, spokesperson ka lang para sagutin ang mga Duterte. Hindi ka pala spokesperson para sa taong bayan. Yung issue with themselves. How does the palace respond to that? Na may parang gap in terms of communication within the president's Ayun, gap. Kasi bakit nangunguna ka? Sino ba nauutos sa'yo? Hindi pa nag-resign yung tao. Pinagre-resign mo na sa yung announcement. circle? Tandaan po natin, lahat naman po kami ay, ang aming service ay upon the pleasure of the President. Sabi nga nila, pagpasok mo dito, hindi mo So, utos ni Marcos Jr. yung mag-announce ka na nag-resign yung tao kahit hindi pa. alam kung ito naman yung huling araw mo. So lahat po kami dapat ay handa doon. Kailan kayo yung huling araw nito? Next question. Okay, so yun, naipakilala ko na sa inyo ang susunod or kasangga or kasama